Noong ika-7 ng Marso 2014, sa isang masukal na talahiban, sa tabi ng baybaying daan ng Quezon, isang bangkay ng babae ang natakpuan. Isa itong karumal-dumal na krimen. Tinatayang 5 buwan ng pinaslang at itinapon ang biktima. Kalaunan, nakilala siya bilang si Michelle Reyes, 22 taong gulang, mula sa Maynila. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit siya napatpat sa Quezon. Lahat ng bakas at ebidensya ay tila nilinis na parang bula. Ngunit sa pagsisiyasat sa lugar ng krimen, 2 hiblang buhok ang nakuha mula sa duct tape na ipinanggapos sa kanyang makamay. Subalit, ang napakahalagang ebidensyang ito ay hindi pa kayang suriin ng teknolohiya nun at marahang isinantabi ng pulisya ang kaso. Walang kahit isang linya ang lumabas sa balita. At paglipas ng ilang taon, sa kahabaan din ng baybaying daan na iyon, sunod-sunod na bangkay ng mababae ang natakpuan. Pareho ang paraan ng pakpatay, ngunit mas nagiging pulido at tuso ang bawat krimen. Sa kabila nito, hindi umuusat ang investigasyon at dahan-dahan na namang nalilimutan. Ang baybaying daan ng Quezon at ang mga alon nito ay nanatiling tahimik sa harap ng kanilang makamatayan. Ngunit noong Setyembre 2019, nang mahuli ang salarin sa isang matagal ng cold case sa Maynila, muling nabuksan ang manakatanggang kasong ito. Ang 2 hiblang buhok na 7 taon na tutulok sa loob ng isang cold storage ay sa wakas, magsisimula ng magsalitang katotohanan. Ano kaya ang magiging wakas ng investigasyong ito? Paano magaganap ang makapigil hiningang habulan at pagtutuos ng investigador at ng salarin? Panoorin hanggang dulo. Kung bago ka sa channel na ito, pindutin na ang subscribe at like buttons. Sa gayon, kayo ang unang makatanggap ng makuwentong tulad nito. Simulan na natin. Ang ritmo energy dagat. Laging iisa ang paraan ng pakilos ng lalaki. Una niyang tinitiknan kung kailan tataas ang tubig, ang high tide. Pagkatapos, kumikilos siyang mag-isa. 40 minuto bago magsimula ang pagtaog ng dagat, iyon ang oras na itinakda niya para sa sarili. Para sa sinumang lumaki sa Quezon, alam na alam ito, ngunit ilan lamang ang kasing bihasa ang lalaking ito sa ritmong dagat. Ang pagbabago sa direksyon amihan, ang pagtindi amoy alat mula sa putikan, at ang bahagyang pajukong nga dulong talahib, ito ang masenyales na malapit ng tumaas ang tubig. Alam na alam ng lalaki na buburahin ng tubig ang kanyang ngayapa. Gabi ng ika-18 ng Oktubre 2013, ang baybaying daan ng Quezon ay nababalot sa kadiliman. Walang kahit isang poste ng ilaw. Sa mga oras na iyon, wala ring sasakyang dumaraan. Huminto ang sasakyan ng lalaki sa gilid ng daan. Patay na ang mga headlight. Binuksan niya ang pinto at suot ang guwantes, binuksan ang trunk. Sa loop, may isang bagay na mahigpit na binalot sa makapal na lona at tinalian ng lubid. Binuhat ito ng lalaki at ipinatong sa kanyang balikat. Mabigat. Habang naglalakad siya papasok sa talahiban, lumubok ang ilalim ng kanyang bota sa maputik na lupa. Dumampi sa kanyang mukha ang amoy alat ng dagat at maririnig ang mahinang lagaslas ng matuyong dahon ng talahib na sumasayad sa kanyang binti. Huminto siya nang marating ang lugar na sa tingin niya ay sapat na ang lalim. Ibinaba niya ang pasan, pinutol ang ilang tangkay ng talahib at ipinantakip sa ibabaw nito. Imposibleng makita mula sa kalsada. Umatras siya at muling siniguro. Mukhang walang anumang naya, ipinakpag niya ang putik sa kanyang bota sa damuhan sa gilid ng kalsada, sumakay sa kotse at pinaandar ito. Muli niyang sinulyapan ang talahiban sa side mirror, kadilimang hindi mapenetra. Tanging ang mahinang, alon lamang ang maririnig sa malayo. Nagsisimula ng tumaas ang tubig. Alam ng lalaki na mabubura ang kanyang mayapak, nawala ang sasakyan sa direksyon ng bayan. Muling tumahimik ang talahiban. Naniniwala siyang buburahin ng ngaalon ang lahat, ngunit hindi lahat ay nabura ngalon. Ika-7 ng Marso 2014. Eksaktong 5 buwan matapos iwan ng lalaki ang talahiban. Iyon ang araw na sinimulan ng munisipyo ng Quezon ang paglilinis sa mga talahiban sa paligid ng baybaying daan. Taunang hawain ito tawing taxable. Wala pang isang oras mula nang magsimula ang trabaho. Isang trabahador ang may napansin na kakaiba habang iwinawasiwas ang kanyang itak. May makapal na lona na nakasiksik sa mga talahib, kalahating nakalubog sa putik. Inakala niyang basura lang ito dahil madalas na may mga basura na inanot o itinapon sa mga talahiban sa baybayin. Ngunit nang akman niya itong aalisin gamit ang itak, natigilan siya. Mula sa ilalim ng lona, nakausli ang paang tao, nabitawan ng trabahador ang kanyang itak. Umatras siya, natumba sa mga talahib at dali-daling tumakbo pabalik sa kalsada. Nangingini ang kamay na kinuha ang kanyang cellphone
Ang tawag ay natanggap ng pulisya bandang 8:14 ng umaga. Dumating si SPO4 Benjo Vargas, isang investigador mula sa Lucena City Police Station bandang 9:30 ng umaga. Sa edad na 39, 13 taon na siyang investigador sa Quezon. Hindi siya palasalita at bihirang magbago ang ekspresyon, ngunit sa isang crime scene, wala siyang pinalalampas. Pagbaba pa lang niyang sasakyan, tumayo siya sa gilid ng kalsada at pinagmasdan ang buong paligid. Ang hangin ng Marso mula sa dagat ay tumatagos sa ilong, at ang putikang lupa na paulit-ulit na nagelo at natunaw noong taglamig ay lumambot sa ilalim ng sikat ng araw. Sinundan ng tingin ni SPO4 Vargas ang isang tuwid na marka mula sa gilid ng daan papasok sa Talahiban. Sa hangganan ng semento at lupa, may mga bakas ng bota. Yumuko siya para tingnan mabuti. Dalawang klase ang marka. Isang pares na papasok at isa pang pares na palabas na nakapatong sa nauna. Mas malalim ang nga bakas papasok kaysa sa palabas. Ito ay bakas ng isang taong may mabigat na dinala papasok at pagkatapos ay wala nang dala palabas. Kinuhanan itong litrato ni Espeonelia Vargas. Pumasok siya sa Talahiban, sumayat ang nga talahip sa kanyang binti at humampas ang hangin sa kanyang tainga. Habang papalalim, tumindi ang kakaibang amoy ng putik. Doon, nakita niya ang isang bagay na binalot sa lona at tinalian ng lubid. Maingat na inalis ng makataga-soko, scene of the crime operatives, ang takip. Ang laman nito ay isang babaeng nasa early 20s. Manipis ang suot niyang damit, hindi angkop sa panahon. Ang bangkay ay nasa matinding estado ng pagkabulok. Unang tiningnan ni SPO4 Vargas ang lona at ang lubid. Napansin niyang ang mapulsong itima ay ginapusan ng duct tape. Ngunit ang paraan ng pagkakabuhol ng lubid ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang klaseng buhol na ginagamit sa pagtataling bangka sa daungan, isang buhol na pamilyar sa mga taong matagal nang naninirahan malapit sa dagat ngunit hindi para sa mga Tagalog. Kinuhanan niya rin ng litrato ang buho. Nilibot niya ang tingin, walang bag, walang cellphone, walang anumang pagkakakilanlan. Malamang ay kinuha na ito bago pamandalhin ang bangkay sa Talahiban. Naging mahirap ang pagtukoy sa pagkakakilanlan. Dahil sira na ang mga fingerprint, ginamit ang National Database ng mga nawawala. Siya si Michelle Reyes, 22 taong gulang. May record na isinampa ng kanyang pamilya noong ika-22 ng Oktubre 2013. Taga Maynila siya at walang anumang koneksyon sa Quezon. Tinawagan ang ina ni Michelle. Pagkasagot pa lang sa telepono, humagulgol na ito. 5 buwan daw niyang hinahanap ang kanyang anak. Nag-report siya sa pulis, ngunit hindi raw seryoso ang naging investigasyon. Natigilan si SPO4 Vargas sa kabilang linya. Nagsimula ang investigasyon kung bakit napunta si Michelle sa Quezon. Walang dahilan para bumiyahe siya mula Maynila. Wala siyang kakilala o kamag-anak dun. Sa investigasyon, nakuha ang cell site records ng kanyang telepono. Mula hapon ng Oktubre 17, 2013 hanggang madaling araw kinabukasan, ang signal niya ay nasa loop ng Lucena City, kumpirmadong nandun nga siya. Sinuri rin ang kanyang call logs. May isang numero siyang paulit-ulit na kausap 2 araw bago siya maktungo sa Quezon. Nang bripikahin ang numero, isa itong prepaid SIM na 3 araw pa lang na nakarehistro, isang burner phone. At sa gabi ngang pagdating ni Michelle sa Quezon, bigla na lang nawala ang numerong iyon. Itinapon na. May isang taong nakpapunta kay Michelle sa Quezon at maingat na binura ang lahat ng bakas. Sa pagtatanong-tanong, isang may-ari ng convenience store malapit sa bus terminal ngang Lucena ang may naalala. Dahil malapit sa terminal, sanay na siyang makakita ang iba't ibang tao. Bandang 4:00 nga pon daw nun, isang babaeng nasa early 20s, maikli ang buhok at may maliit na tattoo sa ilalim ng tainga, ang matagal na naghintay sa labas ng kanyang tindahan. Maya-maya, isang puting Toyota Hiace van ang huminto at sumakay ang babae. May sticker daw ng isang kumpanya sa likod na bintana. Isinulat ito ni SPO4 Vargas sa kanyang kwaderno at sandaling natigilan. Pagbalik niya sa istasyon, isang mas malaking balakit ang sumalubong sa kanya. Isang mas malaking kaso ang pumutok sa Quezon. Isang for hire na pagpatay na sangkot ang isang lokal na kontratista. 2 ang biktima at nakatakas ang suspek. Dumagsa ang media at lahat ng tauhan ng istasyon ay itinuon sa kasong iyon. Ang kaso ni Michelle Reyes ay tahimik na naisantabi. Pinalitan ang investigador. At ang bagong humawak ay hindi na itinuloy ang investigasyon. Sinabi ni SPO4 Vargas na ang paggamit ng duct tape ay nagpapakita ang planadong krimen, nakakaiba ang buhol ng lubid, at mahalaga ang testimonya tungkol sa puting Hiace. Ngunit malamig ang naging tugon sa kanya.
may mas mahalaga raw na kaso sa ngayon. Hindi na umimik si SPO4 Vargas at bumalik sa kanyang mesa. Matagal siyang nakaupo bago kinuha ang litratong kuha niya sa crime scene. Mataman niya itong tiningnan, maingat na isinuksok sa kanyang kwaderno at itinago sa pinakailalim ng kanyang drawer. Noong tagsibol na ikibinondert ang kaso ni Michelle Reyes ay tuluyan ng isinara. May isang inang naghihintay sa Maynila, ngunit ang dahilan kung bakit napunta ang kanyang anak sa Talahiban sa Quezon ay hindi na kailanman nabigyan ng kasagutan. Walang lumabas sa balita. Muling tumahimik ang baybaying daan ng Quezon. Humangin. At ang maalon ay patuloy na dumating at umalis. Sino ang lalaking pumasok sa Talahiban ng gabing iyon? At bakit nga ba pumunta si Michelle Reyes sa Quezon? Ang pangalawang pangalan sa baybayin? Ika, 22 Agosto 2016. 2 taon na ang nakalipas mula nang matakpuan ang bangkay ni Michelle. Sa loob ng 2 taong iyon, tila walang nangyari sa baybaying daan ng Quezon. Kinaumagahan, isang lalaking nangingisda sa isang breakwater ang napatingin sa ibaba. May isang bagay na mahigpit na nakasiksik sa pagitan ng matetrapod. Nung una, inakala niyang basura lang na inanot. Pagkatapos ng summer, laging may mga styrofoam at plastic bottles na sumasabit doon. Ngunit nang tingnan niya ng malapitan, natigilan siya. Mula sa ilalim ng isang makapal na sako, nakausli ang paa ng tao. Binitawan ng lalaki ang kanyang pamingwit, tumakbo paiyat ng breakwater at nanginginig na tinawagan ang 112. Ang tawag ay natanggap 10:37 ng umaga. Kasama ng mga investigador mula sa Lucena, dumating ang isang miyembro ng PNP Regional Office 4, Apro Calabarzon. Si Police Major Dante Lacson, 52 taong gulang. 28 taon na siyang nagsisilbi sa rehiyon at tubong Quezon din siya. Alam na alam niya ang bawat sulok ng baybaying daan na iyon. Tahimik siya at tila mabagal kumilos, ngunit kapag may isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon, hindi na niya ito binibitawan. Ang napapansin niya ay kadalasang madetalyeng nakakaligtaan ng iba. Nang tumayo si Major Lexon sa ibabawng breakwater, hindi ang lokasyon ng bangkay ang una niyang napansin, kundi ang sementadong sahig sa pasukan ng breakwater. Sa ilalim ng matinding sikat na araw ng Agosto, may malabong bakas ng gulong. Yumuko siya at matagal itong tiningnan. Makitit ang lapat ng gulong at mahaba ang distansya ng maaksel. Mas malapit ito sa bakas ng isang maliit na fan kaysa sa sedan, posibleng isang fan. Inabot na halos isang oras bago makuha ng gatauhan ang bangkay mula sa mga tetrapod. Dahil naipit ito sa espasyong dinadaanan ng malalakas na alon, naging mahirap ang operasyon. Habang pinapanood ito, ang kunang tiningnan ni Mayor Lacson ng may anggatang syako ay ang lubid. Ang buhol na ginamit siya pagtaling syako, natigilan siya. Ito ay isang double knot na lalong humihigpit habang hinihila isang buhol na alam ng mamangingisda. Kinuhanan din niya itong litrato. Nang buksan ang sako, isang babaeng nasa early 20s ang laman nito, naka-t-shirt at maong. Walang anumang pagkakakilanlan. Wala pang isang araw, nakilala ang biktima. Nakuha ng soko ang kanyang fingerprints at nang ikumpara sa national database, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Angela Cruz, 25 taong gulang, mula sa Cavite. Wala ring koneksyon sa Quezon. Ayon sa kanyang ina, huli silang nag-ausap nung umaga ng Agosto 18. Agad na humiling si Major Lacson ng cell site records ni Angela. Lumabas sa record ng signal ng kanyang cellphone ay nagsimulang pumasok sa Lucena nung gabi ng Agosto 18 at tuluyang nawala bandang 30 ng madaling araw ng Agosto 19. Ang huling signal ay nagmula sa isang cell site malapit sa breakwater kung saan siya natakpuan. Pagbalik sa opisina, kinuha ni Major Lacson ang litrato ng buhol na kuha niya sa crime scene. Binuksan niya ang database ng Pro 4A at hinanap ang ma-unsolved cases sa Quezon. Inilagay niya ang keyword, babaeng biktima, malapit sa baybaying daan. Maraming lumabas, isa-isa niyang binuksan hanggang sa natigilan siya sa isang file mula 2014. Ang kaso ni Michelle Reyes, pareho ang paraan ng pagtapon, binalot at tinalian. At ang pinakakapansin na pansin, makaporo ang buhol na lubid. Matagal niyang tiningnan ang dalawang litrato. Hindi ito maaring nakataon lang. Hiniling niya ang pisikal na folder ng kaso. Kinabukasan, dumating ito. Habang binabasa ang mapahina, sa pinakahuling bahagi, may nakita siyang isang sulat kamay na memo. Galing ito sa dating investigador, si SPO4 Benjo Vargas. Nakasulat, "Lona, kakaibang buhol ng lubid, nakita ang puting hiyache." Matagal na tinitigan ni Major Lexon ang memo. Tumayo siya at tumingin sa bintana.
Ang sikat na araw ng Agosto ay bumabaksak sa baybaying daan. Isang tao lang ang may gawa nito. Inilatak ni Major Lexon ang dalawang folder at nagsimulang magsulat sa kanyang kwaderno. Kung ito ay crime of passion, magmamadali ang salarin at hindi na mag-aabalang kunin lahat ng gamit ng biktima. Ngunit sa dalawang kaso, walang anumang naiwan. Planado ito. Bakit parehong sa kahabaan ng baybaying daan ng Quezon itinapon ang mabiktima? Hindi ito lugar na alam ng maturista o dayo. Kailangang alam ng salarin kung aling bahagi ng daan ang walang tao at kung anong oras walang dumaraan. At ang buhol? Hindi ito basta-bastang buhol. Malamang ay isang taong sanay sa bangka o dagat, isang taong matagal nang naninirahan sa baybayin ng Quezon. Muling humiling si Major Lacson ng call records ang ngayon para kay Angela Cruz. Lumabas na may isang numero siyang paulit-ulit na kausap 4 na araw bago siya pumunta sa Quezon. Verifikasyon. Isa na namang burner phone. At sa gabi ng pagkawala ni Angela, nawala na rin ang numerong iyon. Parehong-pareho sa pattern ni Michelle Reyes. Isang tao ang nagpapunta sa dalawang babae sa Quezon at sa bawat pagkataon, binubura niya ang lahat ng bakas. Nagpatuloy ang investigasyon. Nilibot ni Major Lexon ang buong Lucena para alamin kung paano nakarating doon si Angela. Nagtanong siya sa mga convenience store, restaurant, hotel at gasolinahan, walang nakakaalala sa kanya. Sa ika-4 na araw, pumasok si Major Lexon sa isang convenience store malapit sa bus terminal. Ipinakita niya ang litrato ni Angela sa may-ari. Tiningnan itong may-ari at dahan-dahang tumango. Naalala raw niya. Isang magandang babae na may blonde na buhok kaya napansin niya. Ilang araw daw ang nakalipas, pumasok ito sa tindahan, bumili ng inumin at matagal na naghintay habang nakatingin sa terminal. Maya-maya, may tinawagan ito sa cellphone at pagkatapos ay pumasok sa katabing motel. Lumingon si Major Lacson. Pumasok siya sa motel. Ipinakita niya ang litrato ni Angela sa receptionist. Tumango ito. Nag-check-in daw ito nung gabi ng Agosto 18. Hiniling ni Major Lacson ang CCTV footage. Bandang 7:40 ng babi nga Agosto 18, nakunan si Angela na pumapasok sa motel. At bandang 1:00 nga madaling araw nga Agosto 19, lumabas siya. Iyon na ang huling kuha sa kanya. Isang puting Toyota Hiace ang naghihintay sa labas at sumakay si Angela. Hindi makita ang plaka sa anggulo ng CCTV. Pinahinto ni Major Lacson ang video. Sa sandaling iyon, may kumilos sa kanyang kaloban isang kutop na hinasan ng 28 taon sa serbisyo. Hindi ito lohika, kundi isang bagay na hindi may paliwanag. Agad siyang bumalik sa opisina, kinuha ang litrato ni Michelle Reyes mula sa lumang folder at bumalik sa motel. Ipinakita niya ang litrato ni Michelle sa receptionist. Matagal itong tiningnan ng receptionist. Dahan-dahang nakbago ang kanyang ekspresyon. Naalala ko po siya. Yung may tattoo na paru-paro sa ilalim ng tainga, di ba? Lumapit si Major Lexon. Siya po yung kumatok sa counter ngang madaling araw para magpalit ng kwarto. May naririnig daw siyang malakas at kakaibang ingay mula sa katabing kwarto. Natigilan si Major Lexon. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa katabing kwarto ng gabing iyon. Hiniling niya ang record, ngunit walang nakalista. Nagbayad daw ngang cash ang nag-check-in at hindi nagbigay ngang pangalan. Isinulat ito ni Major Lexon sa kanyang kwaderno. Dalawang biktima, parehong sa motel na ito tumuloy. Tinanong niya kung sino ang may-ari ng motel. Si Rico Fernandez, 51 taong gulang. Nanlitang magamata ni Mayor Lacson. Kinabukasan, ipinatawag si Rico Fernandez sa istasyon. Pagpasok niya na kung waring nagbabasyang papeles si Mayor Lacson. Nang makaupo si Fernandez, siya ko lang dahan-dahang nagangat ng tingin si Mayor Lacson. Matigas ang mukha ni Fernandez, tila may alam na. Ang kanyang makamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang mahita. Nasaan ka noong gabi nga Agosto 18? Mahinang tanong ni Major Lacson. Naatubili si Fernandez. Nasa motel lang. Naglabas si Major Lacson ng litrato mula sa isang folder, isang screenshot mula sa CCTV ng motel. Lumabas ka ng motel bandang 10:00 ng gabi, bumalik kang 4:00 ng madaling araw. Nagsimulang pagpawisan si Fernandez. Naglabas pa ng isang litrato si Major Lacson, ang litrato ni Michelle Reyes. Ang babaeng ito sa motel mo rin tumuloy noong 2013. Mabilis na nag-iba-iba ang tingin ni Fernandez. Umalis si Angela Cruz sa motel at sumakay sa Hiace bandang 1:00 madaling araw. Eksaktong kasabay ng oras na wala ka sa motel. Hindi na sumagot si Fernandez. Mahabang katahimikan. Ang makamay niya ay paulit-ulit na kumuyom at bumukas. Pinanot lang ito ni Major Lacson. Siya wakas nagsalita si Fernandez. Gusto kong tumawag na abogado.
Tumayo si Major Lexon. Pareho silang tinalian sa isang paraan. Kumalat ang balita sa mga investigador. Malakas ang paniniwala na si Fernandez na ang salarin. Dalawang biktima sa kanyang motel. Eksakto ang oras ng kanyang pag-alis at agad humingi ng abogado. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Fernandez kasama ang kanyang abogado. Nasaan ka noong gabing iyon? Muling tanong ni Major Lacson. Tumingin si Fernandez sa abogado na tumango. Dahon-dahong nagsalita si Fernandez. May sugalan daw sa bahay ng isang kaibigan sa Lucena. Isang illegal na pasugalan. Umalis siya para magsugal hanggang madaling araw. Nang beripikahin ang lugar at ang 4 na taong kasama niya, lahat ay nagtugma. May alibi siya. Kinulong siya para sa illegal na pagsusugal, ngunit malinaw na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Tahimik na binura ni Major Lacson ang pangalan ni Rico Fernandez sa kanyang listahan. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Major Lacson sa opisina. Tinititigan niya ang 2 folder, hindi si Fernandez, kung gayon, sino. At sa mismong gabing iyon, isang text message ang natanggap ng ina ni Angela Cruz mula sa isang hindi rehistradong numero. Iisang linya lang ang nakasulat, maayos nang nakarating sa kabilang buhay ang anak ninyo. Gabi na nang matanggap itong ina. Tinawagan niya ang numero, ngunit hindi na ito makontak. Nanginginig na tumawag siya sa pulis. Agad na ipinatrace ni Major Lexon ang numero. Isa na namang burner phone, 3 araw pa lang na ginagamit. Nakapangalan sa isang naksarang kumpanya sa Quezon, ngunit may record kung saan ipinadala ang text sa loop ng Lucena City. Matagal na tinitigan ni Major Lexon ang text. Hindi ito simpleng pananakot o pangasar. Ito ay isang mensahe para direktang kumpirmahin sa ina na patay na ang kanyang anak. Isang taong walang takot na mahuli ang gagawa nito. Isang taong naniniwalang ligtas siya at tila nasisiyahan pa sa kanyang ginagawa. Isinara ni Major Lexon ang kanyang kwaderno. Sa malayong tanaw, kumikislap ang mga ilaw ng Lucena. Sa isang lugar doon, nandun ang taong nagpadala ng text. Sino siya? Nagsumite si Major Lexon ng report sa kanyang hepe na nagsasabing posibleng serial killing ito. Inisa-isa niya ang mapagkakatulad ng kaso ni Michelle at Angela. Tiningnan ito ng hepe at isinara. Hindi sapat ang ebidensyang ito para ideklarang serial case. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggat walang opisyal na resulta mula sa forensics. Pero pareho silang pinapunta sa Quezon gamit ang burner phone, git ni Major Lacson. Isang tao lang, puro hinala pa lang yan, sagot ng hepe. At sa mapanahong iyon, isang malawakang voice phishing scam ang sumiklap sa buong Timog Katagalugan. Daan-daan ang biktima. Ang buong puwersa ng regional office ay itinuon dito, kasama si Major Lexon. Ang kaso ni Angela Cruz na walang matibay na ebidensya at walang investigador ay tahimik na inilipat sa unsolved files. Habang nag-impake si Major Lexon, natigilan siya. Mayos nang nakarating sa kabilang buhay ang anak ninyo. Pumasok sa isip niya ang text. Ang lalaking nagpadala nun sa mga sandaling ito ay maring tumatawa lang sa isang lugar sa Quezon. Dahan-dahang kumuyom ang kamao ni Major Lexon. Ang epektong 3 alon noong 2013 sa Talahiban, noong 2016 sa Breakwater, sa 2 pagkakataon natakpuan ang mga bangkay. Ngunit hindi naman talaga lubusang itinago ngang salarin ang maito. Kung ibinaon niya sa lupa o itinapon sa gitnang dagat, hindi na sana matatakpuan. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Hindi siya takot na matakpuan ang maito. Sa katunayan, mayroon siyang kayabangan na kahit mahanap pa ang pulisya ang biktima, hindi siya kailanman maabot. Iyon ang nagpapatakbo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na lang ito kayabangan. Gusto niyang mas matagalan, mas sigurado ang kanyang oras. Habang tumatagal bago matakpuan ang biktima, mas nawawala ang ebidensya. At habang nawawala ang ebidensya, mas nagiging ligtas siya. Kaya sa pagkakataong ito, isang abandonadong asinan, salt farm, ang pinili niya. Dati itong gawaan ng asin, ngunit dekada ng sarado. Natabunan na ang mga lupa, at ang mga daluyan na lang ng tubig ang natira. Tuwing taksibol, tumutubo ang matataas na damo sa magkabilang hilid nito. At tuwing tag-araw, pumapasok at lumalabas ang tubig dagat. Halos walang mangingisda ang napapadpad dun. Tanging nga taga-Denver lang ang paminsan-minsang bumibisita para sa water quality check. At ang schedule nito ay nakapost sa website ng munisipyo. Alam din ito ng lalaki. Madaling araw ng ika-11 ng Hunyo 2019.
Huminto ang kanyang sasakyan sa isang makitit at bakubakong daan papunta sa abandonadong asinan. Patay ang headlight. Halos walang nakakaalam sa daang ito na wala kahit sa mapa. Bumaba siya, binuksan ang trunk, at binuhat ang isang bagay na binalot sa lona at tinalian. Naglakad siya papunta sa daluyan ng tubig. May 2 oras pa bago tumaas ang tubig. Ibinaba niya ito sa gilid ng daluyan, sa ilalim ng gadamo, at tinakpan pa ng putol na tangkay. Hindi ito makikita mula sa itaas, at kapag tumaas ang tubig, mabubura ang kanyang ngayapa. Ang putik sa paligid ng lona ay mahuhugasan. Magmumukhang walang sinumang nagpunta doon. Alam niya iyon. Dahan-dahang umalis ang sasakyan. 27 ng Hunyo, 9:40 ng umaga. 2 empleyado ng Denver na nagsusuri sa lugar ang may napansin na kakaiba sa gilid ng daluyan. Ang schedule ng kanilang pagsusuri ay dapat sa susunod na buwan pa. Ngunit dahil sa personal na dahilan, in advance itong isang empleyado. Ito ang hindi inaasahan ng salarin. May isang lona na kalahating nakalubog sa tubig. Nang lalapitan na sana isang empleyado, natihilan siya. May nakita siyang tao sa ilalim lona. Umatras sila at nanginginig na tumawag sa pulis. Ang kaso ay binigay sa Pro 4A. Tinawag ng hepe si Major Lacson, yung 2 unsolved cases sa Quezon, di ba? Baka konektado to, ikaw na ang humawak. Kinuha ni Major Lacson ang kanyang kwaderno kung saan nakasulat ang mga pangalang Michelle Reyes at Angela Cruz. 3 taon at muling nakbabalik sa Quezon. Dumating si Major Lacson bandang 11:07 ng umaga. Pakbaba pa lang niya, naramdaman niya ang amoy ngang abandonadong asinan pinahalong amoy alat at amoy ngang nabubulok na damo. Tiningnan niya ang lupa. May bakas ng gulong sa daan. Isang daan na hindi alam ng ordinaryong tao. Kinuhanan niya itong litrato. Pareho ang lapat sa bakas na nakita niya sa breakwater noong 2016. Pumunta siya sa gilid ng daluyan. Hanggang baywang ang taas ng damo. Ang lona ay nasabit sa mga ito matapos anurin ng tubig. Nang bahagyang buksan ng soko, muka ng isang babaeng nasa early 20s ang bumungad, nakabestidang pang summer. Unang tiningnan ni Major Lacson ang lubid. Ang double knot na lalong humihigpit. Parehong-pareho, 3 beses na. Parehong paraan, pero mas nagiging maingat. Inabot ng 4 na araw bago makilala ang biktima. Dahil sa paulit-ulit na paggalubog sa tubig, sira na ang fingerprints. Sa pamamagitan ng paghahambing sa database ng manawawala gamit ang deskripsyon ng katawan at damit, isang nawawalang tao mula sa Laguna ang tumukma. Kinumpirma ng pamilya. Siya si Katrina Santos, 23 taong gulang. Mula sa Laguna at walang koneksyon sa Quezon. Huling nakausap ng pamilya noong Hunyo 10. Agad na hiniling ang kanyang cell site records. Gabi ng Hunyo 10, nagsimulang pumasok ang signal niya sa Lucena. At bandang 1:30 gram, madaling araw ng Hunyo 11, tuluyan itong nawala. Ang huling lokasyon, sa labas ng bayan, malapit sa baybaying daan. 3 beses, parehong pattern. Sa pagsusuring ang kanyang call logs, 2 numero ang kapansin-pansin. Ang una, 12 beses niyang nakausap nitong Hunyo lang nang beripikahin, isa na namang burner phone. Ang pangalawa ay isang rehistradong numero. 2 beses silang nakausap noong Hunyo 10. Ang huli ay 27 ng gabi, 7 oras bago siya mawala. Ang may-ari ng numero, si Leo Marquez, 37 taong gulang. May asawa at 2 anak, nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Quezon. Hindi malinaw kung si Leo at ang may-ari ng burner phone ay isa. Tiningnan pa ng maigi ang call logs. Paulit-ulit na tinatawagan ni Katrina si Leo, pero madalas hindi sinasagot. Bago siya mawala, tinawagan niya si Leo, pero hindi ito sumagot. Ipinatawag si Leo Marquez. Pagpasok pa lang niya, halata na ka ba? Kilala mo ba si Katrina Santos? Tanong ni Mayor Lacson. Yumuko si Leo. Nakakilala kami sa isang chat-up. Anong relasyon ninyo? Matagal na katahimikan. Nakikita kami paminsan-minsan. Nasaan ka nung gabi ng Hunyo 10? Nasa Manila po ako. May business trip. Inilapat ni Major Lacson ang call log. Tinawagan ka ni Katrina ng 6:27 ng gabi pero hindi mo sinagot. Pagkatapos nun, hindi na siya makontak. Nagsimulang manginig si Leo. Tumayo si Major Lacson. Salamat sa tulong mo. Agad na humiling si Major Lacson ng warrant para makuha ang text messages sa pagitan ni Leo at Katrina. Makalipas ang 2 araw, dumating ang record. 10 araw bago ang krimen. Nag-text si Leo kay Katrina, huwag ka nang tumawag. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang sagot ni Katrina, sige, makita lang tayo sa huling pagkakataon. Humiling ng huling pakikita si Katrina at tumanggi si Leo. Pagkatapos nun, may ibang tumawag kay Katrina para papuntahin siya sa Quezon.
Unang kinumpirma ni Major Lexon ang alibi ni Leo. Pumunta siya mismo sa Maynila. Kinumpirma ng tatlong kasama sa trabaho na makakasama sila sa isang restaurant sa Makati ng gabing iyon. Ang resibong credit card ay 9:50 ng gabi. Ang check-in sa hotel ay 12:25 ng hating gabi. Mula Makati, mahigit 2 oras ang biyahe papuntang Quezon. Perpekto ang alibi. Binura ni Major Lexon ang pangalan ni Leo Marquez sa kanyang listahan. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Major Lexon sa harap ng 3 folder, 6 na taon mula 2013 hanggang 2019. Isang baybaying daan, isang paraan, 3 biktima. Hindi si Rico Fernandez, hindi rin si Leo Marquez. At sa bawat krimen, mas nagiging tuso ang salarin. Nag-evolve siya. Kailan kaya siya titigil? Nahing abala si Major Lacson. Muli niyang nilibot ang mga residente malapit sa baybaying daan. Nahanap ng ibang nakakita sa puting hiyache. Kinapanayam ang nga pamilyar sa abandonadong asinan. Ngunit pareho ang resulta. Walang bagong impormasyon. Walang nakakaalala sa plaka. At ang mga burner phone ay laging dead end. May mga araw na parang sumusuko na siya. Hanggang sa dumating ang Disyembre, isang memo ang ipinadala sa Pro 4A. Isang sikat na cold case sa Maynila ang nalutas matapos muling suriin ang mga lumang ebidensya gamit ang bagong DNA amplification technology. Isang kasong 33 taon ang nakatangga. Matapos ang 33 taon, naksalita ang ebidensya. Matagal na tinitigan ni Major Lacson ang memo. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga folder ng kaso sa Quezon. Michelle, Angela, Katrina. 6 na taon pa lang ang sa atin, bulong niya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang PNP Crime Laboratory. Yung maebidensya sa kaso sa Quezon mula 2013 hanggang 2019 nakatago pa ba? Opo, Major. Nakastore pa po. Yung DNA technology na hinamit sa kaso sa Maynila, pwede ba nating gamitin sa atin? Pag-aralan po namin, Major. Tatawag ako ulit bukas. Pagkababang telepono, tumingin siya sa bintana. Ang nga ilawng lutsena. Sa unang pagkakataon sa loob nga 6 na taon, naramdaman niyang may pag-asa, buhay pa ang ebidensya. At sa wakas, humabol na ang teknolohiya. Ang boses na mabakas. Ika-3 ng Enero 2020, opisyal na inilunsad ang Special Investigation Task Group for Cold Cases sa Pro 4A. Dahil sa tagumpay ng paglutas sa kaso sa Maynila, inatasan ang lahat ng rehiyon na bumuo ng sarili nilang team. 3 ang miyembrong team. 2 veteranong investigador at 1 mula sa Cybercrime Unit. Kabilang dito si Mayor Dante Lacson at si Police Corporal Jessica Mateo. Si Mayor Lacson ang pinaka-senior. Ang unang kasong ibinigay sa kanila, ang serial killing sa baybaying daan ng Quezon. Ang mismong kasong hindi binitawan ni Major Lacson sa loob ng 4 na taon. Inilatag ni Major Lacson ang 3 folder. Michelle Reyes, 2014. Angela Cruz, 2016, Katrina Santos, 2019. 6 na taong napala, sabi ni Corporal Mateo. Kaya nga tayo nandito, sagod ni Mayor Lacson. Pare-pareho ang buhol ng lubid sa 3 kaso, dagdag ni Mateo. Tumango si Major Lacson, 3 beses na, at baka hindi pa tapos. Kinabukasan, nagkaroon agad sila ng di pagkakasundo. Gusto ni Major Lacson na muling libutin ang Quezon para magtanong-tanong. Gusto naman ni Corporal Mateo na unahing suriin ang lahat ng digital record sa loob ng 6 na taon. May mga nalalaman lang tayo kapag nasa labas tayo, sabi ni Lacson. Pero 6 na taon na po tayong nasa labas, hindi pa rin natin siya nahuli, sagot ni Mateo. Nakatinginan sila at nakpasyang gawin ang kanya-kanyang paraan. Gabi na nang bumalik si Major Lexon, ipinakita sa kanya ni Corporal Mateo ang laptop. Major, kumpirmado na po ang request natin sa crime lab. Pero abutin daw ng 2 hanggang 3 buwan ang resulta. Habang nahihintay, nilibot ng timang Quezon, mga palaisdaan, mga barangay hall, mga tindahan sa gilid ng daan. Ilang araw ang lumipas, pareho ang sagot, walang nakakaalala. Sa ika-7 araw, habang naglalakad si Major Lacson, isang matandang mangingisda ang tumawag sa kanya. Sir, pulis po kayo, di ba? Baka makatulong to. Ilang taon na raw siyang nakakakita ng isang puting Toyota Hiace na mabagal na tumatakbo sa baybaying daan tuwing madaling araw. Noong summer ng 2016, minsan daw itong dumaan malapit sa kanya. Napansin niyang may malaking sira ang kaliwang bahaging likurang bumper nito at sa likod na bintana may sticker na parang Samaren Tachar. Hindi raw siya sigurado. Isinulat ito ni Major Lacson. 1 linggo para sa isang impormasyon. Pero sapat na ito. At sa mismong araw na iyon, isang kaibigan ni Angela Cruz ang tumawag. Nakita raw niya ang public appeal para sa kaso.
Bago ro pumunta si Angela sa Quezon noong 2016, nagchat daw ito sa kanya. May kakausaping lalaki at susunduin daw siya ng puting hiyache sa bus terminal. Pagbalik sa opisina, pinaktabi ni Major Lexon ang dalawang impormasyon. Isang puting hiyache na paulit-ulit na nakikita sa baybaying daan tuwing madaling araw. Isang puting hiyache na sumundo kay Angela sa bus terminal. Noong 2016, sira ang bumper nito at may sticker na parang sa rent-a-car. Tumingin si Major Lacson kay Corporal Mateo, sasakyan ng kumpanya. Posibleng rent-a-car. Tumango si Mateo at binuksan ang laptop. Magre-request po ako ng waran para sa listahan ng lahat ng kumpanyang may puting hiyache sa Quezon mula 2013 hanggang 2016. Kinabukasan, nakuha ang waran, 32 kumpanya. Sinimula ni Mateo ang pagsusuri. Una, sinuri niya ang record sa mga insurance company at talyer. Ang may record ng pagpapayos ng likurang bumper. Naging 14 na lang. Mula rito, hahanapin natin ang mga rentachar, sabi niya. Ayon sa matanda, mukha itong rentachar. Mula sa 14, 3 ang rentacar company. Puntahan natin, sabi ni Major Lacson. Ang una, maliit na rent-a-car sa labas ng bayan. Ang logbook noong Oktubre 18, 2013. Ang hiyache ay nasa Maynila para magatit ng sasakyan. Tugma ang Slex Toll Records. Ang logbook noong Agosto 19, 2016. Nasa talyer para sa change oil. May resibo. Out. Ang pangalawa, isang tourist rent-a-car. Noong Oktubre 18, 2013. Ginamit ng mga turista papuntang Laguna. May listahan ng pasahero at credit card transaction. Noong Agosto 19, 2016, na-dispose na ang sasakyan. 2015 pa lang ay pinalitan na. Out. Ang pangatlo, isang rent-a-car malapit sa bus terminal ng Lucena. Bago pumasok, natigilan si Mayor Lacson. May isang puting hiyache sa parking lot. At sa likod na bintana, may sticker ng rent-a-car. Nakatinginan sila ni Corporal Mateo. Pumasok sila. Isang lalaking nasa mid-40 ang nasa counter. Mukhang mabait at palangiti. Ipinakita ni Major Lacson ang kanyang ID. Pwede po bang makita ang logbook ng masasakyan ninyo? Walang alinlangan na kinuhang lalaki ang logbook. Binuksan ni Major Lacson ang painay negram, Oktubre 2013. ICA 17-18-19. Ang record para sa hiyache, blanco, natigilan si Major Lacson. Binuksan ni Mateo ang pahinang Agosto 2016. Ika-18, 19, blanco rin. Sa eksaktong mapetsang dalawang krimen, walang rikot ng paggamit ang hiyache. Dahan-dahang naangat ng tingin si Major Lacson, nakatingin sa kanya ang lalaki. Agad silang dinala sa istasyon para sa interogasyon. Nasaan ka noong Oktubre 17 hanggang 19, 2013? Tanong ni Mayor Lacson. Nag-isip ang lalaki at kinuha ang kanyang tablet. Matagal na po kasi, pero baka nasa schedule app ko. Hinanap niya ang petsa. Nakasulat, paghahatid ng sasakyan sa kliyente sa Batangas. Agad na kinumpirma ni Mateo, totoong may kliyente. Ganito rin ang nangyari sa mga petsa ng 2016 at 2019. May mga record ng pagpapayos ng sasakyan at pagpunta sa ospital kasama ang asawa niyang si Lisa. Kinumpirma ni Mateo ang record sa ospital. Meron nga? Tahimik ang interrogation room. May mga record siya. Kahit pwedeng pekehin ang nasa tablet, ang mga record mula sa kliyente, talyer at ospital ay hiwa-hiwalay at totoo. Walang agarang basehan para pagdudahan. Walang bahid ng kaba sa mukha ng lalaki. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo, sabi ni Major Lacson. Paglabas ng lalaki, sabi ni Mateo, Major, mukhang totoo naman po lahat ng alibi niya. Hindi sumagot si Major Lacson. Sa ngayon, sabi niya, at sa kanyang kwaderno, isinulat niya ang pangalan ng lalaki, Marco Aguilar. Totoo kaya ang maalibi ng lalaking ito? At ano ang sasabihin ng ebidensyang 6 na taong natutulog sa cold storage ng crime lab? Ang alam ng maalon. Ika, 17 ng Marso, 2020. Isang tawag mula sa PNP Crime Lab. Si Corporal Mateo ang sumagot. Habang nakikinig, may isinusulat siya. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Major Lacson. Mayor, galing sa Crime Lab. Yung dalawang hiblang buhok mula sa daktep sa kaso ni Michelle Reyes noong 2014. Isang hibla ay sa lalaki, isa sa babae. Gamit ang bagong DNA technology, pwede na raw nilang ikumpara kung may sample tayo. Sample, ulit, ni Major Lacson. Opo, kailangan natin NG-DNA ni Marco Aguilar. Kukunin natin, sabi ni Lacson.
pero hindi natin pwedeng pilitin, mahor, sabi ni Mateo. Kailangan nating makuha ng natural sa proseso ng investigasyon. Tumingin si Major Lacson sa bintana. Kung ganon, maghihintay tayo. Nagsimula ang surveillance noong ika-20 ng Marso. 3 investigador ang nakahalinhinan sa pagmamanman kay Marco Aguilar. Nagpark sila sa isang eskinita kung saan tanaw ang Ren Achar. Ngunit lumipas ang mga araw, walang nangyayari. Parehong oras pumapasok, parehong oras umuwi. Habang nagmamanman, nakuha ni Mateo ang resultant warrant para sa mga digital records ni Aguilar. Unang binuksan ang kanyang email, puro tungkol sa trabaho. Ngunit may isang folder na nakalok. Binuksan niya, natigilan siya, daan-daang marahas na video mula pa 2011. Nandun din ang mga nasabi na news articles tungkol sa mga biktima sa Quezon. Sinesave niya ito tuwing pagkatapos ng bawat krimen. Sunod, ang kanyang internet history, mga site na may marahas na content at ang kanyang search history. Dahan-dahang binasa ni Mateo. Michelle Reyes Quezon, natihilan siya. Angela Cruz Breakwater Quezon, Katrina Santos Asinan Quezon. Ang nga pangalan ng 3 biktima. Paulit-ulit niyang sign search pagkatapos ng bawat krimen. Para siyang nagche-check sa sarili niyang gawa. Nanginginig ang kamay ni Mateo. Tinawag niya si Mayor Lacson. Matagal na tinitigan ni Major Lacson ang screen. Siya na nga mahina niyang sabi. Pero hindi ito direct evidence, Major, sabi ni Mateo. Alam ko, kaya kailangan natin ang DNA. Nagipatuloy ang surveillance. Lumipas ang 3 linggo, nanggihina na ang mga investigador. Ngunit noong ika-14 ng Agosto, bandang 3:22 ng hapon, lumabas si Aguilar hawak ang isang lata ng soft drinks. Uminom siya at itinapon sa basurahan ng kumpanya. Ayan na, sabi ni Major Lacson. Kinuha na ni Mateo ang guwantes. Nakatinginan sila. Tumango si Major Lacson. Kalmadong naglakad si Mateo papunta sa basurahan. Binuksan niya ito. Kinuha ang lata. Inilagay sa isang evidence bag at bumalik sa sasakyan. Walang nagsalita. Ipapadala ko na to sa crime lab, sabi ni Mateo. Ika-9 rang Setyembre 10:00 ng umaga. Tumunog ang cellphone ni Mateo. Crime lab. Habang kausap, may isinulat siya. Pagkababa humarap siya kay Major Lacson. Sandaling natihilan. Mayor. Yung buhok ng lalaki mula sa kaso ni Michelle Reyes at yung DNA mula sa lata, nagmatch po. Positive. Tumahimik ang buong opisina. Dahan-dahang pumikit si Major Lacson. Napakagatlabi si Mateo. Walang salitang kailangan. Teka, sabi ni Major Lacson, 2 yung hiblang ang buhok, di ba? Yung sa babae, kanino? Tiningnan ni Mateo ang kanyang notes. Hindi pa po matukoy, Major. Walang sample na mapagkukumparahan. May kasabwat kaya siya? Tanong ni Lacson. At paano yung gazo ni Angela at Katrina? Dahil matagal na pong nakababat sa tubig dagat, walang nakuhang DNA evidence sa kanila, Major, yung kay Michelle Reyes lang. Tumango si Major Lacson. Sapat na ang isa. Nakuha ang arrest warrant nung ika-6 Oktubre. Ang arawng pag-aresto, Oktubre 8. Gabi bago ang operasyon, mag-isang nakaupo si Major Lacson sa harap ng 3 folder. Michelle, Angela, Katrina. Nalaman sa investigasyon na ang 3 ay mga babaeng nakikipakita sa mga lalaki kapalit ng pera. Dahil dito, walang ganong nagbigay pansin sa kanilang pagkamatay. Pulis, media, lipunan. Ngunit para kay Major Lacson, iba. Anuman ang buhay ng isang tao, lahat ay pantay-pantay sa harap ng kamatayan. Ang paniniwalang iyon ang nagpatatak sa kanya sa loob ng 7 taon. Ika-8 Oktubre 2020, 8:28 umaga, sa harap ng rent-a-car ni Aguilar, nahihintay si Mayor Lacson at Corporal Mateo. Ang buong paligid ay napapalibutan ng mga pulis. 8:30. Isang itim na kotse ang lumabas mula sa eskinita, si Marco Aguilar. Bumaba siyang sasakyan at akmang isususi na ang gate ng kanyang opisina. Sa isang senyas, sabay-sabay na kumilos ang mapulis. Narinig ni Aguilar ang mahayapak. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap niya si Major Dante Lacson. Sa magkabilang hilid, mina-investigador. Inilabas ni Corporal Mateo ang arrest warrant. Ang ngiting 6 na taong pinanatili ni Marco Aguilar ay dahan-dahang nawala. Ang natira ay hindi pagkagulat o galit. Ito ay ang ekspresyon ng isang taong matagal nang naghihintay. Ibinaba niya ang susi at itinaas ang 2 kamay. Walang paglaban. Habang binabasa ni Mateo ang warrant, tinitigan ni Major Lacson ang mga mata ni Aguilar. Tuminjin din si Aguilar sa kanya.
Ang tagal kitang hinintay, mahinang, sabi ni Major Lacson. Hindi sumagot si Aguilar. Ngunit ang kanyang mamata, tila sumasagot. Sa investigasyon, napatunayan na ang pangalawang hiblang ang buho ng babae ay sa asawa ni Aguilar, si Lisa. Nakuha ito ng kunin ni Aguilar ang duct tape mula sa kanilang bahay. Walang kaalam-alam si Lisa. Ang asawang kasama niya sa isang bubong, hindi niya alam kung anong klaseng tao pala ito. Ang hatol, reclusion perpetua. Kahit sa kaso lang ni Michelle Reyes may DNA. Pinagsama-sama ang ebidensya mula sa 3 kaso at napatunayang siya ang may gawa ng lahat. Hanggang sa huli, hindi siya umamin. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsinungaling. Nakretiro si Major Dante Lacson noong Disyembre, 30 taon. Paglabas niyang kampo, humampas ang malamig na hangin Quezon. Huminto siya at dahan-dahang naglakat palayo. Michelle Reyes, Angela Cruz, Katrina Santos. Ang mapangalang pilit kinalimutan ng marami, ngunit hindi binitawan ni Major Lacson. At sa wakas, nabigyan niya ng hustisya. May magkapakataong binabalewalan natin ang isang tao dahil sa uring kanilang pamumuhay. Ngunit ang bawat kamatayan ay may karapatan sa katotohanan, gaano man ito katagal o kahirap hanapin. Iyon ang ipinakita sa atin ni Major Lacson, ang hindi pagsuko. At minsan, iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Hanggang ngayon nariyan pa rin ang baybaying daan ng Quezon. Ang maalon ay dumarating at umaalis. Ang matalahib ay yumuyuko sa hangin. Tila payapa at walang nangyari. Ngunit alam ng mga alon na ito. Naalala ng talahiban na ito. At ngayon, alam na rin natin. Maraming salamat sa inyong panunod.